bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, i-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Malay mo, habang nakikinig ka sa kwento ni Doña Salvacion, may maalala kang isang ina, isang lola, o isang matandang minsan ding nagmahal ng sobra, pero sa huli ay nakaramdam na parang nakalimutan na siya ng sariling pamilya. Kaya huminga ka muna ng malalim, makinig ng mabuti, dahil ang istoryang ito ay hindi lang tungkol sa yaman, pamana o paghihiginti. Ito ay tungkol sa isang inang buong buhay na nagbigay, hanggang sa isang araw, siya naman ang itinaboy sa sariling tahanan. Sa bayan ng San Esteban, may isang malaking bahay na nakatayo sa dulo ng kalsadang may hanay ng matatandang puno ng akasya. Kulay kremang bato ang pader nito, malalapad ang bintana, at may bakurang punong-puno ng santan, gumamela, rosal, at mga halamang ilang dekada ng inalagaan ng mga kamay ng isang babae. Ang bahay na iyon ay pagmamay-ari ni Doña Salvacion Madriaga, o mas kilala sa bayan bilang Doña Sally. Noong kabataan niya, hindi siya ipinanganak na mayaman. Sa katunayan, ang unang alaala niya ng hirap ay ang paglalakad ng nakapaa sa putikan, pasa ng bilaw na suman na ibinibenta niya sa palengke. Anak siya ng magsasaka at labandera. Maaga siyang natutong magbilang ng barya, magtipid ng kanin, at ngumiti sa mga taong tumatawad kahit halos wala na siyang kitain. Doon niya nakilala si Ernesto Madriaga, isang tahimik na binatang marunong mag-ayos ng lambat at magsulat ng maayos na resibo kahit hindi nakapagtapos ng kolehiyo. Sally, madalas sabihin noon ni Ernesto habang tinutulungan siyang mag-ayos ng paninda. Balang araw, hindi ka na maglalakad sa init para lang makapagbenta. Ikaw na ang pupuntahan ng mga tao. Ngumingiti lang noon si Salvacion. Huwag kang puro pangarap, Ernesto. Ang pangarap kailangan hinahaluan ng pawis. At totoo nga, pinaghalo nila ang pangarap at pawis. Mula sa maliit na pwesto ng kakanin, nakapag-ipon sila para bumili ng ilang palay-isdaan. Sumunod ang maliit na palayan, pagkatapos ay 2 tindahan sa bayan. Hindi sila naging mayaman sa isang gabi. Dumaan sila sa bagyo, utang, naluging ani, at halos pagkaubos ng puhunan. Pero kahit ilang beses silang napadapa, laging bumabangon si Salvacion. Siya ang babae sa likod ng bawat resibo, bawat pakikipag-usap sa supplier, bawat trabahador na hindi niya pinayagang umuwi ng walang dalang pagkain. Kaya nang tuluyang lumago ang kabuhayan ng mag-asawang Madriaga, hindi nakapagtaka na kinilala sila sa bayan. Ngunit kahit tinatawag na siyang Donya, nanatiling simple si Salvacion. Hindi siya mahilig sa alahas. Mas masaya siya kapag nakikita niyang malulusog ang halaman sa hardin, busog ang mga trabahador, at kumpleto ang pamilya sa hapag. May 3 silang anak ni Ernesto, si Dalmacio, ang panganay na lalaki, si Viridiana, ang kaisa-isang babae, at si Loreto, ang bunso. Noong maliliit pa sila, mahal na mahal niya si Salvacion. Si Dalmacio ang dalas niyang buhatin kapag natatakot sa kulog. Si Viridiana ang sinusuklayan niya tuwing umaga bago pumasok sa paaralan. Si Loreto naman ang batang laging kapit sa saya niya, umiiyak kapag aalis siya papuntang palengke. "Mama, huwag ka nang umalis," minsang sabi ni Loreto noong 6 na taon pa lang ito. Lumuhod si Salvacion at hinaplos ang pisngi ng bunso. "Kailangan ni Mama magtrabaho, anak, para may baon kayo, para may magandang kinabukasan kayo. Paglaki ko, ako naman ang mag-aalaga sa'yo," sagot ni Loreto. Matagal na pinanghawakan ni Salvacion ang pangakong iyon, ngunit may mga pangakong nag-iiba habang lumalaki ang taong bumibitaw nito. Habang nag-aanak ang mga anak, unti-unti ring nagbago ang ugali nila. Si Dalmacio na dating mahiyain at mabait, natutong magyabang nang makapag-aral sa Maynila. Kapag umuuwi siya, lagi niyang sinasabing maliit ang San Esteban at hindi bagay sa kanya. Si Viridiana naman ay natutong ikahiya ang simpleng pinangmulan ng pamilya. Pinapalitan niya ang tono ng boses kapag may kausap na mayaman at pilit niyang binubura sa kwento ang mga taon na nagtinda ng kakanin ang kanyang ina.
Si Loreto, ang dating bunso na malambing, ay lumaking sunod-sunuran sa kung sino ang mas malakas ang boses sa bahay. Nang mapangasawahan niya si Marga, lalong lumayo ang loob nito kay Salvacion. Hindi agad iyon napansin ni Doña Sally. O baka napansin niya pero pinili niyang huwag paniwalaan. Para sa isang ina, mahirap tanggapin na ang mga anak na minsang mong pinakain gamit ang huling subo mo ay kaya palang tingnan na parang abala. Nang mapanawan si Ernesto dahil sa sakit sa puso, doon nagsimulang lumamig ang malaking bahay. Hindi na kasing ingay ng dati ang hapag, hindi na nagtatagal sa sala ang mga anak. Kadalasan, kanya-kanya silang lakad, pulong, bisita, at lakad na may kinalaman sa pera. Naiwan si Salvacion sa malawak na tahanan, punong-puno ng gamit, ngulit kulang na kulang sa lambing. Tuwing umaga, bumabangon pa rin siya ng maaga. Kahit nanghihina na ang nuhod niya, dinidiligan pa rin niya ang mga halamang nag-aantay sa kanyang sulding. Doon niya unang napansin si Amiel Bagtas, ang bagong hardinero na pumalit sa kanyang matandang ata na si Mang Ruperto. Si Amiel ay binatang payat ngulit matipno. Kayumanggi, may tahimik na mukha at mga matang sanay sa hirap pero hindi matigas. Anak siya ni Mang Ruperto at Aling Natividad, mga taong matagal nang naglingkod sa pamilyang Madriaga. Hindi nakapagtapos ng kolegyo si Amiel dahil inuna niyang alagaan ang ina na nagkasakit sa baga. Ngunit kahit hindi siya nakapag-aral ng mataas, marunong siyang makiramdam, marunong magrespeto, at higit sa lahat, hindi siya tumitingin sa tao batay sa yaman. Isang umaga, nakita niyang nahihirapan si Salvacion na buhatin ng pandilig. "Ako na po, Doña Sally," maganyang sabi. Umiling ang matanda. "Kaya ko pa, Amiel. Hindi porke matanda na ako, wala na akong silbi." Hindi agad sumagot si Amiel. Kinuha lang niya ang isa pang pandilig at tahimik na sumabay sa kanya. "Hindi ko naman po sinabing wala na kayong silbi. Ang sabi ko lang po, hindi ninyo kailangang buhatin lahat mag-isa." Napatingin sa kanya si Salvacion. Sa simpleng pangungusap na iyon, may kung anong kirot na gumalaw sa dibdib niya. Matagal na rin mula nang may magsabi sa kanya na hindi niya kailangan dalhin ang lahat. Mula noon, naging madalas ang maikling usapan nila sa hardin. Kapag nakikita ni Amiel na nakalimutan ng kusina ang almusal ni Salvacion, palihim siyang nag-iiwan ng tinapay at mainit na salabat sa maliit na mesa sa veranda. Kapag naririnig niyang inuubo ang matanda, tinatawag niya si Manang Iska, ang matandang kasambahay na natitira sa mansyon. Kapag may sira ang gripo, siya ang nag-aayos kahit lampas na sa trabaho niya. "Hindi mo kailangang gawin lahat yan," minsang sabi ni Salvacion. Ngumiti si Amiel habang pinupunasan ng kamay na puno ng lupa. "Kung buhay pa po ang nanay ng tatay ko, gusto ko rin pong may gumawa niyan para sa kanya." Hindi alam ni Salvacion kung bakit, pero sa bawat araw na lumilipas, mas madalas niyang maramdaman ang pag-aalaga mula sa hardinerong hindi niya kadugo kaysa sa mga anak na ipinanganak niya mismo. Sa loob ng bahay, nagiging mas lantad naman ang pagkailang sa kanya ng pamilya. Isang tanghagi, bumaba si Salvacion para sana makisabay kumain. Naabutan niya sina Dalmacio, Veridiana, Loreto at Marga na nag-uusap tungkol sa planong gawing boutique resort ang isang bahagi ng kanilang palayan. "Hindi pwede," mahina mulit malinaw na sabi ni Salvacion. "Buhay pa ang mga magsasakang umaasa sa lupang iyon." Napabuntong hininga si Dalmacio. "Ma, negosyo ito. Hindi na uso ang puro awa." "Hindi awa ang tawag doon," sagot ni Salvacion. "Utang na loob. Sila ang tumulong sa atin noong nagsisimula pa lang tayo." Umirap si Veridiana habang inaayos ang mamahaling kwintas. "Ma, please, huwag na nating gawing drama ang lahat. Ibang panahon na ngayon." Hindi na nagsalita si Salvacion. Naupo na lamang siya sa dulo ng mesa, ngulit napansin niyang walang nakahandang plato para sa kanya. Tinawag niya si Manang Iska, pero bago pa ito makalapit, nagsalita si Marga. "Ay ma, akala po namin sa kwarto na kayo kakain. Baka mahirapan po kayo dito, ang dami naming pinag-uusapan." Ngumiti si Salvacion pero ramdam niya ang bigat sa lalamunan. "Sarili ko pa rin itong bahay, hindi ba?" Nagkatinginan sila. Walang sumagot. Mula noon, mas madalas na siyang pinapakain sa kwarto. Sa una, dahilan nila ay para raw hindi siya mapagod. Pagkatapos, para raw hindi siya maingayan. Hanggang sa kalaunan, hindi na sila gumagawa ng dahilan. Basta hindi na lang siya kasama.
Ang dati niyang maluwang na silid na may bintanang tanawang hardin ay ipinaayos ni Veridiana para maging guest room ng mga bisitang galing Maynila. Inilipat si Salvacion sa dating silid ng katulong sa likod ng kusina. "Mas malapit po kayo sa banyo roon, ma," sabi ni Loreto, pilit na nakangiti. Tiningnan siya ni Salvacion ng matagal. "Iyan ba talaga ang dahilan, anak?" Hindi nakasagot si Loreto. Si Marga ang sumabat. "Naku ma, wag naman kayong sensitibo. Iniisip lang namin ang convenience ninyo." Sa gabing iyon, tahimik na inayos ni Salvacion ang ilang damit sa maliit na aparador. Habang hinahawakan niya ang lumang litrato ni Ernesto, naningilid ang luha niya. "Ernesto," bulong niya, "ganito ba talaga kapag wala ka na? Ako na lang ba ang nakakaalala kung paano natin binuo ang pamilyang ito?" Walang sumagot kundi ang mahinang ugong ng lumang electric fan at ang malamig na katahimikan ng kwartong hindi kanya. Sa kabila nito, may isang batang nagbibigay pa rin sa kanya ng kaunting aliw, si Zafiro, anak ni Veridiana. 14 na taong pa lang ito, tahimik at mahilig gumuhit. Madalas itong sumisilip sa kwarto ni Salvacion para magdala ng biskwit o magpakita ng drawing. "Lola Sally," sabi ni Zafiro isang hapon, "iginuhit ko po kayo sa hardin." Nakangiti si Salvacion habang tinitignan ng larawan. Sa drawing, nakaupo si Salvacion sa ilalim ng puno, napapalibutan ng bulaklak at may malaking araw sa likod niya. "Ang ganda naman nito, apo. Para po kayong reyna ng halaman." Mungit bago pa sila makapag-usap ng matagal, dumating si Veridiana. "Zafiro, bakit ka nandito? May online class ka pa." "Tapos na po, mama." "Still, wag mong istorbohin si Lola. Kailangan niyang magpahinga." Kitang-kita ni Salvacion kung paanong hinila ni Veridiana ang anak palayo. Bago tuluyang makalabas, lumingon si Zafiro sa lola niya. Puno ng paghingi ng tawad ang mga mata. Doon lalong naramdaman ni Salvacion na hindi lang siya inaalis sa mesa, sa silid at sa usapan. Unti-unti na rin siyang binubura sa alaala ng mga susunod na henerasyon. Dumating ang kaarawan ni Dalmasio. Gaya ng inaasahan, naging malaking handaan ito sa mansyon. Nagpabitin sila ng ilaw sa hardin, naglagay ng mahabang buffet table at nag-imbita ng mga kilalang tao sa bayan. Nandoon si Konsehala Euprasia na mahilig ngumiti kapag may kamera. Nandoon din si Octavio Lasso, negosyanteng laging may dalang mamahaling relo at mas mamahaling kasinungalingan. Dumating din si Dr. Milburn Sikat, ang doktor ng pamilya, kasama ang ilang kakilala ni Veridiana. Mula sa maliit niyang kwarto, naririnig ni Salvacion ang tawanan sa sala. Amoy niya ang inihaw na manok, kaldereta, pansit, at mga pagkaing minsan ay siya mismo ang nagluluto para sa pamilya. Ilang oras siyang naghintay na may tumawag sa kanya. Ngunit walang dumating. Bandang 8:00 ng gabi, dahan-dahan siyang tumayo. Isinuot niya ang lumang ngunit malinis na bestidang kulay abo. Sinuklay niya ang puti na niyang buhok at inilagay sa bulsa ang panyo ni Ernesto. Mabagal siyang lumakad palabas, hawak ang pader para hindi matumba. Pagdating niya sa malaking dining area, napalingon ang ilang bisita. Saglit na tumahimik ang paligid. "Ma," gulat na sabi ni Dalmasio, pero halata sa mukha niya ang inis. Ngumiti si Salvacion ng mahina. "Kaarawan mo, anak. Gusto ko lang sanang makisalo kahit kaunti." Nagkatiginan sina Veridiana at Marga. Si Loreto ay yumuko, parang biglang naging interesado sa baso ng tubig. Lumapit si Veridiana sa ina, pilit na nakangiti sa harap ng mga bisita. "Ma, dapat nagpapahinga na kayo. Ang daming tao dito." "Hindi naman ako istorbo. Gusto ko lang kumain kasama kayo." Napatingin si Dalmasio sa mga bisita. Pagkatapos ay sa nanginginig na kamay ng ina. Sa halip na alalayan ito, humakbang siya palapit at bumulong, ngulit sapat ang lakas para marinig ng ilan. "Ma, nakakahiya. Baka matapunan ninyo ang mesa." Napakurap si Salvacion. Parang may malamig na kutsilyong dahan-dahang pumasok sa dibdib niya. Si Veridiana naman hindi na nakapagpigil. "Ma, please, diyan ka na lang muna kumain sa labas. Mas presko roon. Ang tanda mo na, ang kalat mo pang tingnan kapag nahihirapan kang kumain." Nagyelo ang buong paligid. Sa gilid ng pinto,
Nakatayo si Amiel, hawak ang tray ng mga baso. Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Gusto niyang magsalita ngunit alam niyang isang hardinero lang siya sa bahay na iyon. Si Loreto ang huling nagsalita at siya ang pinakamasakit para kay Salvacion. "Ma," sabi nito, halos pabulong, "huwag na po kayong magpabigat ngayong gabi. Birthday ni Kuya." Sa sandaling iyon, hindi na narinig ni Salvacion ang mahihinang bulungan ng mga bisita. Hindi na niya nakita ang pagkukunwaring ngiti ni Veridiana. Hindi na niya naramdaman ang lamig ng sahig sa kanyang paa. Ang narinig na lang niya ay ang dating boses ng batang si Loreto. "Paglaki ko, ako naman ang mag-aalaga sa'yo." Ngunit wala na ang batang iyon. Ang nasa harap na ngayon ay isang lalaking mas piniling manahimik sa harap ng pananakit sa sariling ina. Dahan-dahang tumanggo si Salvacion. Hindi siya sumikaw. Hindi siya umiyak sa harap nila. Hindi siya nagmakaawa. "Pasensya na. Nakalimutan kong hindi na pala ako kasama sa hapag na ito." Tumalikod siya at mabagal na naglakad palabas. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng taon. Hindi sa tuhod, kundi sa puso. Sa may beranda, sinalubong siya ng malamig na hangin at mahinang ambon. Ilang saglit pa, narinig niya ang yabag ni Amiel sa likod niya. "Doña Sally, sandali po. May dala po akong pagkain. Huwag po kayong aalis ng gutom." Huminto si Salvacion. Nang mumingon siya, nakita niya si Amiel na basang-basa na rin ng ambon. Hawak ang maliit na plato ng kanin, ulam at isang basong tubig. Sa unang pagkakataon sa gabing iyon, tumulo ang luha niya. "Amiel," bulong niya, "bakit ikaw pa ang nakakaisip niyan?" Hindi agad nakasagot ang binata. Ibinaba niya ang tingin, parang nahihiya sa sakit na hindi naman siya ang gumawa. "Kasi po, kung nanay kayo, ayokong may gumawa sa inyong ng ganoon." Napahawak si Salvacion sa dibdib. Sa loob ng bahay, nagpapatuloy ang musika, tawanan at pagdiriwang. Ngunit sa labas, sa ilalim ng ambon, may isang matandang ina na unti-unting nauunawaan na minsan ang tunay na pamilya ay hindi nasusukat sa dugo. At sa gabing iyon, bago pa man siya tuluyang lumayas sa mansyong itinayo ng kanyang pawis at luha, may isang pasyang tahimik na nabuo sa puso ni Doña Salvacion Madriaga. Hindi na siya mananatili sa bahay kung saan siya tinuring na pabigat. Hindi na siya kakapit sa hapag kung saan wala ng upuan para sa kanya. At higit sa lahat, hindi na niya ipagkakatiwala ang bunga ng buong buhay niya sa mga anak na nakalimot kung paano magmahal. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Minsan, habang nakikinig tayo sa ganitong kwento, hindi natin maiiwasang maalala ang mga magulang o matatandang minsang tiniis ang lahat para sa pamilya. Pero sa huli, ay sila pa ang nasaktan ng mga taong pinakamamahal nila. Kaya sa parteng ito, pakinggan natin kung paano nagsimula ang paglayo ni Doña Salvacion sa bahay na siya mismo ang nagtayo at kung paano niya natagpuan ang unang liwanag sa piling ng taong hindi niya kadugo. Nakatayo pa rin si Doña Salvacion sa beranda ng gabing iyon. Hawak ang panyo ni Ernesto at pinipigilan ang sariling tuluyang humagulgol. Sa loob ng mansyon, nagpapatuloy ang lugtog ng live band na inarkila ni Dalmasio para sa kanyang kaarawan. May tawanan, may salpukan ng baso, may malalakas na bati mula sa mga bisitang walang alam sa bigat ng nangyari ilang minuto pa lamang ang nakalilipas. Ngulit sa labas, sa ilalim ng manipis na ambon, tila huminto ang mundo ni Salvacion. Sa harap niya ay si Amiel Bagtas, hawak ang maliit na plato ng pagkain at basong tubig. Basang-basa na ang balikat ng binata dahil hindi na niya naisip kumuha ng payong. Ang mahalaga lang sa kanya ay hindi umalis ang matandang gutom. "Doña Sally," mahina niyang sabi, "kumain po muna kayo kahit kaunti. Baka sumakit ang tiyan ninyo. Kanina pa po kayong walang kain." Tinignan ni Salvacion ang plato. Kanin, kaunting kaldereta, at 2 pirasong pritong saging.
Simple lang, tira lang marahil sa kusina. Ngulit sa gabing iyon, mas mahalaga pa iyon kaysa sa lahat ng pagkaing nakalatag sa loob ng bahay. Hindi ako makakain, Amiel. Bulong niya. Parang may nakabara sa lalamunan ko. Dahan-dahang inilapag ni Amiel ang plato sa maliit na mesang bato sa biranda. Kung hindi po ninyo kayang kumain ngayon, ibabalot ko na lang po, pero huwag po kayong magpapalipas ng tuluyan. Napaupo si Salvacion sa lumang bangkong kahoy. Ilang segundo siyang tahimik, nakatingin sa madilim na hardin. Doon niya naalala ang mga panahong siya mismo ang nag-aayos ng mga lamesa kapag may handaan. Siya ang nagsisiguradong may pagkain ang bawat kasambahay, bawat hardinero, bawat driver. Hindi niya kailanmang hinayaang may taong nakatayo sa labas habang ang iba ay busog sa loob. At ngayon siya ang may-ari ng bahay. Siya ang pinakain sa labas. Amiel, sabi niya, halos hindi marinig. Narinig mo ba ang sinabi nila? Hindi agad nakasagot ang binata. Yumuko siya. Bakas sa muka ang pagpipigil ng galit. Opo. Masakit pala kapag ang anak mo ang nagsabing pabigat ka, sabi ni Salvacion. Akala ko sanay na ako sa lungkot mula nang mawala si Ernesto. Pero iba pala kapag buhay ang taong mahal mo, pero parang patay ka na sa paningin nila. Napakumyom ang kamay ni Amiel. Hindi niya karapatan ang manghusga sa pamilyang pinaglilingkuran niya, ngulit hindi niya rin kayang baliwalain ang nakita at narinig. Hindi po kayo pabigat, sabi niya. Kung hindi dahil sa inyo, wala po ang bahay na iyan, wala po ang lupang tinatapakan nila, wala po ang apelyidong ipinagyayabang nila. Napatingin sa kanya si Salvacion. Ang mga salitang iyon, simple man, ay parang kumot na ibinalot sa nanginginig niyang kaluluwa. Sa loob, biglang lumakas ang tawanan. Narinig nila ang boses ni Viridiana na nagsasabing, "Okay lang si Mama, mahilig lang talagang magdrama kapag maraming tao." May ilang tumawa. Napapikit si Salvacion. Sa puntong iyon, tumayo siya. Mabagal, ngunit buo ang desisyon. "Amiel," sabi niya, "samahan mo ako sa kwarto." Nagulat ang binata. "Opo, tatawagin ko po ba si Manang Iska?" "Huwag na, ikaw na lang." Tahimik silang pumasok sa likurang bahagi ng bahay upang hindi na dumaan sa sala. Sa makitid na pasilyo papunta sa dating kwarto ng katulong, ramdam ni Salvacion ang bawat hakbang. Hindi dahil sa sakit ng tuhod, kundi dahil sa bigat ng pagputol sa isang buhay na buong tagal niyang iningatan. Pagdating nila sa maliit na silid, binuksan niya ang ilaw. Nakalatag sa kama ang manipis na kumot, katabi ang lumang unan na hindi man lang tugma ang punda. May isang aparador, isang maliit na mesa, at kahon ng gamot sa tabi. Wala roon ang dating bango ng kanyang lumang silid. Wala roon ang malaking bintana kung saan natatanaw niya ang hardin. Parang silidion ng isang taong pansamantala lamang pinatuloy, hindi ng babaeng nagpatayo ng buong mansyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang aparador at kinuha ang maliit na bag na kulay kayumanggi. Inilagay niya roon ang ilang damit, gamot, lumang rosaryo, passbook at larawan ni Ernesto. Sa ilalim ng lumang kahon ng alahas, kinuha niya ang isang makapal na sobre na may lamang mahahalagang dokumento. Napansin niyo ni Amiel, ngunit hindi siya nagtanong. "Doña Sally," maingat niyang sabi, "saan po kayo pupunta?" Huminto sandali si Salvacion. "Hindi ko pa alam, basta hindi na ako matutulog dito ngayong gabi." Kinabahan si Amiel. "Gabi na po, umuulan. Delikado po kayo sa labas." "Mas delikado ako dito, Amiel," sagot niya. "Hindi sa katawan, sa puso." Hindi na nakapagsalita ang binata. Habang inaayos ni Salvacion ang bag, biglang bumukas ang pinto. Si Manang Iska iyon, namumula ang mata, halatang umiiyak. "Donya," nanginginig ang boses nito, "narinig ko po ang nangyari. Pasensya na po, hindi ko kayo agad napuntahan. Pinapabalik po kasi ako ni Ma'am Marga sa kusina." Lumapit si Salvacion at hinawakan ng kamay ng matandang kasambahay. "Wala kang kasalanan, Iska. Hindi po kayo dapat umalis," umiiyak na sabi ni Manang Iska. "Kayo po ang may-ari ng bahay na ito." Napangiti ng mapait si Salvacion. "Minsan, Iska,
pwede palang ikaw ang may-ari ng bahay pero wala ka ng tahanan. Napayuko si Manang Iska at tuluyang napaiyak. Bago sila tuluyang makaalis, narinig ang mabilis na yabag sa pasilyo. Si Safiro ang dumating, nakapajama, hawak ang drawing notebook sa dibdib. "Lola," takot na tanong ng bata, "aalis po kayo?" Nanikip ang dibdib ni Salbasyon. Lumuhod siya ng bahagya kahit masakit ang tuhod upang makapantay ang mukha sa apo. "Sandali lang, apo," sabi niya, kahit alam niyang hindi ito ganoon kasimple. "Kasalanan po ba namin?" Umiiyak na tanong ni Safiro. "Narinig ko po si Mama. Hindi ko po gusto ang sinabi niya." Hinaplos ni Salbasyon ang buhok ng apo. "Hindi mo kasalanan ng kasalanan ng matatanda, Safiro. Tandaan mo yan. At huwag mong hahayaang luhakikang malamig ang puso." "Pwede po ba akong sumama?" Napapikit si Salbasyon. Gusto niya sanang yakapin ang bata at dalhin palayo sa lahat ng kasinungalingan sa bahay na iyon. Ngulit alam niyang hindi pa iyon ang tamang oras. Anak pa rin si Safiro ni Viridiana. Bata pa ito at hindi niya guguluhin ang buhay nito ng walang paghahanda. "Hindi ngayon," malumanay niyang sabi. "Pero magkikita tayo ulit. Pangako." Inabot ni Safiro ang isang papel mula sa kanyang notebook. Drawing iyon ni Salbasyon sa ilalim ng puno, katulad ng ipinakita niya noong nakaraang araw. Sa ibaba, may nakasulat sa batang sulat kamay, "Para kay Lola Sally, ang reyna ng hardin." Tuluyang tumulo ang luha ni Salbasyon. Tinupi niya ang drawing at inilagay sa bag katabi ng larawan ni Ernesto. "Salamat, apo." Yakap siya ni Safiro ng mahigpit. Ilang sandali lang, narinig nila ang boses ni Viridiana mula sa kabilang pasilyo. "Safiro, nasan ka na naman?" Nakapapit ang bata sa lola, ngulit marahang inalis ni Salbasyon ang mga kamay nito. "Pumunta ka na," bulong niya. "Huwag kang matakot. Basta maging mabuti ka." Umalis si Safiro na umiiyak, habang si Salbasyon naman ay tuluyang nang umakbang palabas ng kwarto na hindi naging kanya. Sa likod ng bahay sila dumaan. Si Amiel ang nagbuhat ng bag habang hawak ni Salbasyon ang payong na ibinigay ni Manang Iska. Sa bawat hakbang palayo, naririnig pa rin niya ang kasiyahan sa loob ng mansyon. Walang humabol na anak, walang tumawag na, "Ma, huwag kang umalis!" Walang humingi ng tawad. Pagdating nila sa gate, huminto si Salbasyon at lumingon sa bahay. Ilang dekada ng buhay niya ang nakatayo roon. Ang unang sahod ni Ernesto, ang unang iyak ni Dalmasio, ang unang hakbang ni Viridiana, ang unang salitang "Mama" ni Loreto. Lahat ng iyon ay parang ilaw sa bintana na unti-unting namamatay. "Paalam muna," bulong niya. Hindi sa bahay, kundi sa dating pangarap na buo pa ang pamilya niya. Hindi kalayuan sa mansyon, may maliit na bahay sa gilid ng lumang nursery ng halaman. Doon nakatira sina Amiel, Mang Ruperto at Aling Natividad. Hindi iyon marangya. Yero ang bubong, kawayan ng ilang dingding, at may mga paso sa harap na yari sa lumang lata. Ngulit kahit maliit, may ilaw sa bintana at amoy ng bagong saing na kanin. Nang kumatok si Amiel, bumukas agad ang pinto. Si Aling Natividad, payat at maputla, ngunit maaliwalas ang mukha, ang sumalubong. "Amiel? Bakit ngayon ka lang?" Natigil siya nang makita si Salvasyon. "Diyos ko, Doña Sally, basang-basa kayo." Sumunod si Mang Ruperto, nakasakray dahil mahina na rin ang tuhod. "Ma'am Sally? Pasensya na kayo," sabi ni Salvasyon, pilit na pinatatag ang boses. "Kung istorbo ako." "Ano pong istorbo?" agad na sabi ni Aling Natividad. "Pumasok po kayo. Amiel, kumuha ka ng tuwalya. Ruperto, painitin mo ang tubig." Sa loob ng maliit na bahay, pinaupo nila si Salvasyon sa pinakamalinis na upuan. Binigyan siya ng tuyong kumot, mainit na tubig at lugaw na may luya. Walang nagtatanong ng mapanghusga. Walang nagmamadaling malaman ng tsismis. Ang naroon lamang ay pag-aalaga. Habang kumakain siya ng ilang kutsarang lugaw, napatingin siya sa paligid. Luma ang mesa, may bitakang sahig, at ang kurtina ay halatang tinahi mula sa lumang tela. Pero ang kakaiba,
Walang lamig, walang yabang, walang nagpaparamdam sa kanya na sobra siya. Pasensya na po kung lugaw lang, sabi ni Aling Natividad. Napailing si Salvacion. Huwag kang humingi ng pasensya. Ngayong gabi, ito ang pinakamainit na pagkaing natanggap ko. Nagkatinginan sina Amiel at kanyang mga magulang. Hindi na nila kailangang magtanong para maintindihan. Kinabukasan, maagang nagising si Salvacion sa tilaok ng manok at tunog ng walis sa labas. Sa unang sandali, nalito siya kung nasaan siya. Hindi ito ang malamig na kwarto sa likod ng kusina. Hindi ito ang mansyong malawak pero walang lambing. Nasa maliit siyang silid ni na Amiel, nakahiga sa malinis na banig, may kumot na amoy araw at sabon. Mula sa labas, narinig niya ang boses ni Aling Natividad. Ma'am Sally, gising na po ba kayo? Gusto ninyo po ba ng kape? Napangiti siya. Walang pabigat, walang istorbo, walang diyan ka na lang sa labas. Tanong lang kung gusto niya ng kape. Lumabas siya at nadatnan si Amiel na nagdidilig ng halaman. Nang makita siya nito, agad na lumakit. Magandang umaga po. Kumusta po ang tulog ninyo? Mahimbing, sagot ni Salvacion at nagulat siya sa sarili dahil totoo iyon. Matagal na akong hindi nakatulog ng ganoon. Inabot ni Aling Natividad ang tasa ng kape. Dito po muna kayo hanggang gusto ninyo. Maliit lang ang bahay, pero hindi po kayo mag-iisa. Doon muling nanikip ang dibdib ni Salvacion, pero sa pagkakataong iyon, hindi dahil sa sakit, dahil sa pasasalamat. Samantala, sa mansyon, tanghali na nang mapansin ni Dalmasio at Veridiana na wala si Salvacion sa kwarto. Noong una, inakala nilang nasa hardin lang, ngunit nang sabihin ni Manang Iska na umalis na ito kagabi, nagkagulo ang magkakapatid. Anong umalis? Sigaw ni Dalmasio. Bakit malang nagsabi sa akin? Tinignan siya ni Manang Iska. Nanginginig man ngunit matapang ang mata. Hindi naman po kayo nagtanong, sir. Bastos ka na rin? Singhal ni Veridiana. Dumating si Marga, hawak ang cellphone. Naku, masama ito. Kapag nalaman ng mga tao na umalis si Mama, tayo ang lalabas na masama. Hindi siya magtatagal sa labas, sabi ni Loreto. Pilit na pinapakalma ang sarili. Babalik din iyon. Hindi niya kayang mabuhay ng walang doktor, gamot at katulong. Ngunit hindi iyon ang tunay na ikinababahala ni Dalmasio. Agad siyang pumasok sa dating silid ni Salvacion at hinalungkat ng aparador. Nang hindi niya makita ang lumang kahon ng dokumento, namutla siya. Nasa kanya ang ibang titulo, sabi ni Dalmasio. Napalingon si Veridiana. Ano? Ang passbook, ang lumang papeles, wala rito. Biglang nagbago ang mukha ni Marga. Kailangan natin siyang mabalik bago pa siya makagawa ng kung ano. Kinahapunan, nakipagkita sina Dalmasio, Veridiana, Loreto at Marga kay Attorney Silvino Priego sa isang pribadong kwarto ng restaurant ni Octavio Lazo. Si Attorney Silvino ay kilala sa bayan bilang abogadong magaling magsalita, ngunit mas kilala ng ilan bilang taong kayang pagandahin ang maruming intensyon kung tama ang bayad. Ang gusto ninyong mangyari, sabi ni Attorney Silvino habang inaayos ang salamin, ay mapatunayan na hindi na malinaw ang pag-iisip ng inyong ina. Hindi naman siya baliw, mahinang sabi ni Loreto. Tinignan siya ng masama ni Marga. Loreto, gusto mo bang mapunta sa hardinero ang lahat? Napatahimik siya. Sumandal si Dalmasio. Hindi namin sinasabing baliw. Ang sinasabi namin, matanda na, madaling maimpluwensahan, lalo na ng taong tulad ni Amiel. Numiting maminipis si Attorney Silvino. Kung ganon, kailangan natin ng doktor, testigo at tamang kwento. Habang pinaplano ng sariling mga anak kung paano kukunin ng karapatan niyang magdesisyon, si Salvacion naman ay nakaupo sa harap ng maliit na bahay ni na Amiel, nakatingin sa tanimang puno ng halaman. May hilera ng pechay, sili, tanglad at ilang halamang gamot. Sa gilid may mga paso ng bougainvillea at rosal na halatang inaalagaan ng mabuti. Ikaw lahat ang nagtanim nito? Tanong niya kay Amiel. Opo. Sagot ng binata, pangarap ko po sanang palakihin ito, kahit maliit na nursery lang, para may trabaho sina nanay at tatay na hindi mabigat, at baka makatulong ding sa kapitbahay. May plano ka ba? Napakamot ng ulo si Amiel. Plano lang po sa isip, wala po akong alam sa negosyo.
Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may kislap na bumalik sa mata ni Salvasyon. Hindi ito galit, hindi ito paghihiginti. Ito ay siglang matagal nang natabunan ng lungkot. Kumuha ka ng papel, sabi niya. Nagulat si Amiel. Po, kumuha ka ng papel at lapis. Kung gusto mong palakihin ang nursery, hindi sapat ang sipag. Kailangan marunong kang magbilang, magtala, at makipag-usap sa tao. Tuturuan kita. Napanganga si Amiel. Donya Sally, hindi po ninyo kailangan... Una, putol niya, bahagyang ngumiti. Huwag mo muna akong tawaging Donya. Sally na lang, o kung nahihiya ka, Nay Sally. Natigilan ang binata. Sa likod nila napatingin sina Aling Natividad at Mang Ruperto, kapwa tahimik na naantig. Nay Sally, ulit ni Amiel, marahan at puno ng respeto. Tumanggo si Salvasyon. Ayan, mas magaan pakinggan. Sa maliit na mesang kahoy, habang ang araw ay unti-unting bumababa, nagsimulang magsulat sina Salvasyon at Amiel ng mga plano para sa munting taniman. Itinala nila ang mga halamang mabenta sa palengke, ang gastos sa paso, lupa, pataba at pamasahe. Tinuruan niya itong huwag mangutang kung hindi malinaw ang balik. Tinuruan niya rin ang negosyo ay hindi lang tubo, kundi tiwala. Kapag niloko mo ang unang 10 customer mo, sabi ni Salvasyon, maaaring kumita ka sa isang araw. Pero kapag naging tapat ka sa kanila, sila ang babalik sa iyo ng maraming taon. Tahimik na nakikinig si Amiel, parang batang muling nabigyan ng pagkakataong mag-aral. Hindi alam ni Salvasyon kung hanggang saan siya dadalhin ng bagong buhay na ito. Hindi niya pa alam kung gaano kalalim ang planong gagawin ng mga anak niya laban sa kanya. Hindi niya pa alam kung gaano katindi ang susunod na pagsubok. Pero sa gabing iyon, habang kumakain siya sa maliit na hapag kasama ang pamilyang hindi niya kadugo, isang bagay ang malinaw. Hindi siya bumagsak nang umalis siya sa mansyon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, nagsimula siyang makabangon. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa mga nakikinig ngayon na may magulang, lola, lolo o kahit sino mang matandang minsan nang napabayaan ng pamilya, sana habang sinusundan ninyo ang buhay ni Doña Salvasyon ay maalala natin ang pagmamahal ay hindi lang nasusukat sa dugo. Minsan, ang tunay na ahanan ay hindi ang pinakamalaki ang pader, kundi ang lugar kung saan may taong marunong mag-abot ng pagkain, makinig sa katahimikan at magsabing, hindi ka pabigat dito. Matapos ang gabing iniwan ni Doña Salvasyon Madriaga ang sariling mansyon, hindi agad naging madali ang kanyang bagong buhay. Hindi sapat ang isang mainit na lugaw, isang tasa ng kape at isang mabuting salita para mabura ang maraming taong pananakit. May mga umagang nagigising pa rin siya na parang hinahanap ng katawan niya ang dating silid na may malaking bintana, ang tunog ng mahabang pasilyo at ang amoy ng lumang kahoy sa bahay na itinayo nila ni Ernesto. Ngulit tuwing naaalala niya ang hapag kung saan siya itinaboy ng sariling mga anak, tahimik niyang pinipili na manatili sa maliit na tahanan ni na Amiel. Hindi marangya ang bahay ni na Amiel. Kapag umuulan ng malakas, kailangan nilang lagyan ng palanggana sa isang sulok dahil may tulo ang bubong. Kapag tanghali, ramdam ang init sa dingding na yari sa kahoy at kawayan. Kapag gabi naman, iisa lang ang maliwanag na ilaw sa sala. At kung minsan ay kumikislap pa yon dahil luma na ang kable. Pero sa bawat araw na lumilipas, natututuhan ni Salvasyon na may mga bagay na hindi kayang ibigay ng marmol na sahig at mamahaling chandelier. Sa bahay na iyon, hindi siya pinakakain ng mag-isa. Kapag oras ng almusal, tinatawag siya ni Aling Natividad. Nay Sally, halika na po. Mainit pa ang pandesal. Kapag tanghalian, inaalayaan siya ni Mang Ruperto papunta sa mesa kahit siya mismo ay may saklay. Dahan-dahan lang po, Ma'am Sally, hindi naman po nauubos ang kanin. At kapag gabi, si Amiel ang palaging huling umuupo hanggat hindi niya natitiyak na nakainom na ng gamot si Salvasyon.
Minsan mas istrikto ka pa sa doktor ko. Biro minsan ni Salvacion habang iniinom ang gamot. Gumiti si Amiel. Kailangan po. Baka pagalitan ako ni Mang Ernesto sa panaginip kapag mapabayaan ko kayo. Saglit na natigilan si Salvacion sa pangalan ng yumaong asawa. Ngunit sa halip na masaktan, napangiti siya ng mahina. Matagal na mula nang banggitin ng isang tao si Ernesto ng may respeto at lambing, hindi bilang bahagi ng pamana o titulo ng lupa. Sa mga unang linggo, pahinga muna ang ipinilit ni na Amiel sa kanya. Ngunit hindi sanay si Salvacion na walang ginagawa. Isang hapon, nakita siya ni Amiel sa gilid ng maliit na taniman, hawak ang lapis at lumang kwaderno. Nakaupo siya sa bangkong kahoy, seryosong sinusuri ang hilera ng mga paso. "Nay Sally, ano pong ginagawa ninyo?" tanong ni Amiel. "Tinitignan ko kung alin ang mabenta, alin ang matagal lumago, at alin ang taksaya sa lupa," sagot niya. Napakamot ng ulo si Amiel. "Akala ko po nagpapahangin lang kayo." Ang taong marunong magnegosyo, Amiel, kahit nagpapahangin, nagbibilang. Doon nagsimula ang mas maayos na plano para sa maliit na nursery. Hindi na lamang ito pangarap na nakasulat sa papel. Araw-araw, may ginagawa silang hakbang. Tinuruan ni Salvacion si Amiel gumawa ng simpleng talaan. Puhunan, gastos, benta, tubo, at utang na dapat iwasan hanggat maari. Tinuruan niya rin itong makipag-usap sa mga suki nang hindi mukhang desperado at hindi rin mayabang. Kapag may bumili sa'yo ng isang paso ng halaman, paliwanag niya, huwag mong isipin na isang benta lang iyon. Isipin mo na iyon ang simula ng tiwala. Kapag namatay ang halaman dahil mali ang itinuro mo sa kanya, hindi na siya babalik. Pero kapag tinuruan mo siyang alagaan iyon, babalik siya at magdadala pa ng kaibigan. Tahimik na nakikinig si Amiel habang sina Aling Natividad at Mang Ruperto ay nakatanaw mula sa maliit na kusina. Para sa kanila, hindi lang negosyo ang nabubuo. Parang unti-unti ring bumabalik ang dating apoy sa mata ni Salvacion. Pagkalipas ng 2 buwan, nagsimula silang maglagay ng maliit na karatula sa labas ng taniman, Hardin ni Ernesto. Si Salvacion mismo ang nagpangalan nito. Noong una, tumutol si Amiel. "Nay Sally, pangalan ng asawa ninyo iyon. Baka dapat sa inyo nakapangalan." Umiling siya. Si Ernesto ang unang naniwala na may patutunguhan ang bawat bagay na inalagaan. "At ikaw, Amiel, inalagaan mo ako nung gabing itinabo ako. Tama lang na ang lugar na ito ay ipangalan sa taong nagturo sa akin na ang kabuhayan ay hindi lang para yumaman, kundi para may makain ng iba." Hindi man malaki ang hardin ni Ernesto, mabilis itong napansin ng mga kapitbahay. Una, dahil magaganda at malulusog ang halaman. Ikalawa, dahil mismong si Doña Salvacion ang nakaupo roon kung minsan, nagtuturo sa mga bumibili kung paano diligan ng rosan, paano ilipat ang sili sa mas malaking paso, at paano hindi malunod sa tubig ang halamang gamot. Isang umaga, dumating si Belmira, isang biyudang dating gumagawa ng paso ngunit nawalan ng kabuhayan nang namatay ang asawa. "Nay Sally," nahihiyang sabi ni Belmira, "narinig ko po na bumibili kayo ng paso. Marunong po akong gumawa. Hindi man kasing pulido ng sabayan, matibay naman po." Sinuri ni Salvacion ang dala nitong 3 paso. Hindi perpekto ang hugis, pero maganda ang pagkakaluto ng luwad. "Magkano ang singil mo?" tanong ni Salvacion. Napayuko si Belmira. "Kayo na po ang bahala." Umiling si Salvacion. "Huwag mong ipauubaya sa iba ang halaga ng pagod mo. Sabihin mo ang presyo." Nanininigmang sinabi ni Belmira ang presyo, pumayag si Salvacion. Simula noon, si Belmira na ang gumawa ng karamihan ng paso ng hardin ni Ernesto. Sumunod na sumali si Cardo Lumban, dating driver ng pampasaherong van na nawalan ng pasada dahil sa pagkakasira ng makina. Siya ang tumulong maghatid ng halaman sa kalapit na barangay gamit ang lumang tricycle na hiniram muna sa bayaw. May pagkamapagbiru si Cardo, kaya dalas gumaan ang paligid kapag siya ang nandoon. "Nay Sally, kung lalaki pa ang benta natin, baka kailangan ko na ng truck. Pero sa ngayon, ang tricycle ko muna ang hari ng kalsada."
Basta wag mong ihahari sa lubak, sagot ni Salvacion, dahilan para matawa sina Amiel at Bilmira. Mayroon din si Pining, isang tahimik na dalagitang pamangkin ni Aling Natividad. Magaling siyang mag-ayos ng bulaklak, ngunit mahiyain. Sa una, tagalinis lang siya ng tuyong dahon. Ngunit nang nakita ni Salvacion ang ginawa nitong simpleng dekorasyon mula sa santan, palmera at puting rosal, agad niya itong kinausap. Pining, saan mo natutuhan yan? Wala po, tinitignan ko lang po sa lumang magazine. Mula ngayon, ikaw ang bahala sa flower arrangements para sa mga bibili ng pangregalo. Nanlaki ang mata ni Pining. Ako po? Oo, pero tandaan mo na wag mong minimilit ang galing mo dahil lang tahimik ka. Dumating din si Mang Osias, dating guro na napilitang tumigil dahil sa mahinang paningin. Hindi na siya kaya magturo sa paaralan, ngulit malinaw pa rin ang isip. Siya ang tumulong gumawa ng talaan ng orders, resibo at listahan ng mga suki. Sa bawat taang sumasali sa hardin ni Ernesto, mas lalong lumalawak ang maliit na kamilyang nabubuo sa paligid ni Salvacion at Amiel. Habang unti-unting umaangat ang buhay sa maliit na nursery, kabaligtaran naman ang nangyayari sa mansyon. Sa labas, pilit pa ring ipinapakita ni Dalmacio, Veridiana, Loreto at Marga na kontrolado nila ang lahat. Ngulit sa loob, nagsisimula ng pumutok ang mga problemang matagal nilang itinago. Si Dalmacio ay naglagay ng malaking pera sa resort investment na inaalok ni Octavio Lazo. Ipinangako ni Octavio na dodoble ang kita sa loob ng 6 na buwan, ngunit makalipas lamang ang ilang linggo ay naglaho ang ilan sa pondong pinasok ni Dalmacio. Kapag tinatawagan niya si Octavio, puro dahilan ng sagot. Relax Dalmacio, sabi ni Octavio sa telepono. Ganito talaga ang malalaking negosyo, hindi pwedeng kabahan ka agad. Pera ng pamilya ang ginamit ko, mariing bulong ni Dalmacio. Akala ko ba malaki ang mamanahin ninyo? Malamig na sagot ni Octavio. Doon lalo siyang kinabahan. Si Veridiana naman ay abala sa charity events na ginagamit niya para maging tanyag sa bayan. Nagpapakuha siya ng litrato habang nag-aabot ng grocery packs, ngulit marami sa pondong nakalaan sa mahihirap ay napupunta sa mamahaling damit, catering at dekorasyong magpapaganda sa pangalan niya. Hindi niya alam na may ilang volunteer na nagsisimula ng magtanong kung bakit kulang ang mga supot na naipapamigay. Si Loreto naman ay lalong nagiging tahimik. Alam niyang mali ang nangyari sa kanilang ina, ngunit hindi niya kayang labanan si Marga. Madalas siyang nakaupo sa study room, hawak ang baso ng kape, nakatingin sa lumang family portrait kung saan bata pa sila at nakatayo sa likod nila sina Salvacion at Ernesto. Tumigil ka nga sa kakatingin diyan, minsang sabi ni Marga. Walang mangyayari sa konsensya mo. Ang isipin mo, kapag nakuha ni Amiel ang loob ng nanay mo, tayo ang mawawalan. Hindi nanay si Amiel, sagot ni Loreto. Hindi dugo ang usapan dito, singal ni Marga. Papeles ang usapan, ari-arian. Kung hindi tayo kikilos, isang araw gigising tayo na hardinero na ang nakaupo sa bahay na ito. Ang mga salitang iyon ang lalong nagpaalab sa takot ng magkakapatid. Hindi nagtagal, nagsimula silang manira. Si Veridiana ang unang nagpakalat sa mga kaibigan niya na si Amiel daw ay masyadong malapit kay Salvacion at baka ginagamit lamang ang awa ng matanda. Si Dalmacio naman ay nagpadala ng 2 tauhan, sina Bruno Hilario at Temyong Sual, upang takutin ang mga bumibili sa nursery. Isang madaling araw, nagising si Cardo sa ingay mula sa taniman. Nang lumabas siya, nakita niyang may ilang paso na basag, may mga halamang binunot at may pulang pinturang nakasulat sa pader na kawayan, "Manloloko ang hardinero." Halos manginig sa dalit si Amiel nang makita iyon. Kinabukasan, sino ang gagawa nito? Tanong ni Pining umiiyak habang pinupulot ang nabaling sanga ng rosal. Hindi agad sumagot si Salvacion. Tinignan niya ang nakasulat, pagkatapos ay ang mukha ni Amiel na punong-puno ng kahiyaan kahit wala naman hitong kasalanan. Nay Sally, mahinang sabi ni Amiel, baka dapat lumayo na lang ako. Baka dahil sa akin kaya kayo nadadamay. Hindi ka lalayo, iyan ang gusto nila. Kapag umalis ka dahil sa kasinungalingan, parang tinulungan mo silang gawing totoo ang paratang nila. Dumating si Mang Osias, dala ang kwaderno ng orders. May nakita akong 2 lalaking paikot-ikot kagabi, hindi taga rito. Isa sa kanila may pilat sa baba. Kilala ko yun, tauhan ni Bruno Hilario. Madalas kong makita malapit sa bodega ni Sir Dalmacio.
Tahimik ang lahat, hindi na kailangang sabihin ni Salvacion kung sino ang nasa likod. Alam na nila. Ngunit handid sa maghintay, pinili niyang magpatuloy. Pininturahan nila ang pader, pinulot nila ang mga paso, inilipat nila ang mga halaman na maaari pang mabuhay. At sa araw ding iyon, naglagay si Salvacion ng bagong karatala sa tabi ng luma. Ang nasirang halaman muling tutubo kapag inalagaan. Maraming tao ang nakabasa noon. Handid sa matakot, lalo pang dumami ang bumili. May mga kapitbahay na tumulong maglinis. May ilang magsasaka mula sa dating lupa ng Madriaga na nagdala ng libreng lupa at bunot. Unti-unti nang nagiging malinaw sa bayan na handid man hindi nag-iingay, si Salvacion ay hindi rin nag-iisa. Sa gitna ng mga pangyayaring iyon, si Zafiro naman ang tahimik na nagiging saksi sa tunay na kulay ng kanilang pamilya. Sa mansyon, madalas niyang marinig ang usapan ng ina, tiohin at tiyahing Marga. Isang gabi habang naghahanap siya ng charger sa study room, narinig niya ang boses ni Attorney Silvino sa speakerphone. Kailangan nating maipakita na hindi na matatag ang pag-iisip ni Doña Salvacion. Sabi ng abogado, kung may doktor na pipirma, mas madali nating mahaharang ang anumang pagbabago sa kanyang mga ari-arian. May kakilala ako, sagot ni Marga. Hindi man siya ang regular doktor ni Mama, marunong siyang makisama kapag binayaran. Napalunok si Zafiro. Dahan-dahan niyang binuksan ang recorder sa kanyang cellphone. Nanginginig ang kamay niya, ngulit pinilit niyang manatiling tahimik. Paano kung lumaban si Mama? Tanong ni Loreto. Then we make it look like Amiel manipulated her. Sagot ni Viridiana. Simple. Parang may bumagsak na bato sa dibdib ni Zafiro. Bata pa siya pero alam niyang mali iyon. Hindi lang ito simpleng away pamilya. Plano na itong sirain ang isang matanda na walang ginawa kundi magmahal. Kinabukasan, nagkunwari siyang papasok sa library. Ngunit sa halip ay pumunta siya sa hardin ni Ernesto. Dala niya ang kopya ng audio recording. Ilang screenshot ng mensahe ni Marga sa hindi kilalang doktor at resibo ng perang nakita niyang nakatago sa drawer ni Dalmasio na may pangalan ni Attorney Silvino. Nadat na niya si Salvacion sa ilalim ng maliit na tolda. Nagtuturo kay Pining kung paano ayusin ang bulaklak para sa kasal ng isang guro. Lola! Tawag ni Zafiro, hingal at kinakabahan. Napalingon si Salvacion. Zafiro? Tumakbo ang bata at hinakap siya ng mahigpit. Ilang buwan na rin mula nung huli silang magyakap ng ganoon. Anong nangyari? Tanong ni Salvacion, agad na nag-alala. Umiiyak na inilabas ni Zafiro ang cellphone at mga papel. Lola, huwag po kayong babalik sa bahay. May plano po sila. Gusto po nilang palabasin na hindi na kayo marunong magdesisyon. Gusto po nilang sisihin si Kuya Amiel. Natigilan ng lahat. Si Amiel na may hawak ng paso ay dahan-dahang napaupo. Si Mang Osias ay lumapit at maingat na kinuha ang mga papel. Si Cardo ay napamura ng mahina, ngunit agad nagsorry kay Salvacion. Matagal na tinitigan ni Salvacion ang mga ebidensyang dala ng apo. Hindi siya nagulat gaya ng inaasahan. Marahil dahil may bahagi ng puso niyang matagal nang naghahanda sa ganitong katotohanan. Ngulit kahit handa ang isip, masakit pa rin ang sugat kapag sariling mga anak ang may hawak ng patalim. Lola! Higbi ni Zafiro. Sorry po kay sa kanila. Hinawahan ni Salvacion ang mukha ng apo at pinunasan ang luha nito. Huwag kang hihingi ng tawad sa kasalanang hindi mo ginawa, sabi niya. Ang mahalaga, pinili mong magsabi ng totoo. Matatakot po ba kayo? Saglit na tumingin si Salvacion kay Amiel. Pagkatapos ay sa hardin ni Ernesto. Sa mga halamang muling tumubo, sa mga taong nabigyan ng trabaho, sa maliit na tahanang nabuo mula sa malasakit. Hindi na, mahinanong niyang sagot. Matagal akong natakot na mawala ang pamilya ko. Pero ngayon, nakikita ko na ang mas nakakatakot pala ay ang manatili sa tabi ng mga taong matagal ka nang itinapon. Lumapit si Amiel. Nay Sally, ano po ang gagawin natin? Huminga ng malalim si Salvacion. Sa unang pagkakataon, hindi na siya mukhang matandang itinaboy. Ang tindig niya ay muling naging tulad ng babaeng minsang nagtayo ng kabuhayan mula sa putik at pawis. Maghahanda tayo, sabi niya. Hindi para gumanti, kundi para protektahan ang totoo. At habang hinahaplos ng hangin ang mga dahon sa paligid,
Malinaw sa lahat na ang hardin ni Ernesto ay hindi na lamang taniman. Ito na ang bagong tahanan ni Salvacion, ang lugar kung saan natututo siyang muling tumayo, hindi bilang donya na may ari-arian, kundi bilang inang sa wakas ay natutong piliin ang sarili. Bago tayo magpatuloy sa ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa parting ito, mas lalalim ang bigat ng kwento, dahil makikita natin na may mga sugat na hindi basta naghihilom dahil lang lumipas ang panahon. May mga anak na kahit nasa harap na ang katotohanan ay pinipili pa ring ipaglaban ang kayamanan kaysa yakapin ng magulang. Pero may mga taong katulad ni Doña Salvacion na kahit matanda na, kahit nasaktan na, ay marunong pa ring tumayo ng tahimik, matatag at may dignidad. Noong gabing iyon, matapos umalis ang karamihan sa tumutulong sa nursery, naiwan sina Salvacion, Amiel, Mang Ruperto, Aling Natividad, Zafiro at Mang Osias sa maliit na sala. Nasa mesa ang cellphone ni Zafiro kung saan nakasave ang recording ng usapan ni Dalmacio, Veridiana, Loreto, Marga at Attorney Silvino Priego. Katabi nito ay ilang screenshot, resibo at kopya ng mensahe na nagpapakitang may tangkang bayaran ng isang doktor para palabasing na hindi na marunong magdesisyon si Salvacion. Tahimik ang lahat. Si Zafiro ay nakaupo sa tabi ng lola niya, hawak ng laylayan ng sariling damit. Halatang takot pa rin. Kahit matapang niyang dinala ang ebidensya, bata pa rin siya. Alam niyang kapag nalaman ng ina niyang si Veridiana ang ginawa niya, malaking gulo ang haharapin niya. Hinaplos ni Salvacion ang likod ng kamay ng apo. Zafiro, Malumanay niyang sabi, mula ngayon, hindi kita hahayaang mapahamak dahil sa katotohanan. Pero kailangan mong maging maingat. Hindi galit ang gagamitin natin. Batas, tiwala at ebidensya. Lola, nanginginig ang tinig ni Zafiro. Galit po ba kayo kay mama? Matagal na tumingin si Salvacion sa batang apo. Sa tanong na iyon, bumalik sa kanya ang lahat. Ang gabing itinaboy siya sa hapag, ang paglilipat sa kanya sa dating silid ng katulong, ang malamig na tingin ng mga anak, at ngayon ang planong gawing wala sa tamang isip ang sarili nilang ina para lang makuha ang ari-arian. Galit ako sa ginawa nila, sagot niya, pero mas masakit kaysa galit ang nararamdaman ko. Ang galit minsan lumalamig, pero ang sakit ng ina na itinaboy ng anak, mahirap pangalanan. Napayuko si Zafiro at tuluyang napaiyak. Lumapit si Amiel at inilapag ang tasa ng mainit na salabat sa harap ni Salvacion. Nay Sally, sabi niya, may kakilala po ba kayong mapagkakatiwalaang abogado? Hindi po pwedeng tayo-tayo lang ang hahawak nito. Tumanggo si Mang Osias. Tama si Amiel, kung si Attorney Silvino ang gamit nila, kailangan ninyo ng abogadong hindi nabibili. Saglit na nag-isip si Salvacion. May pangalan siyang matagal nang hindi nababanggit, ngunit hindi niya nakalimutan. Isang babaeng minsan nilang tinulungan ni Ernesto noong kabataan nito, si Coralia Mendaros. Anak ito ng dating trabahador sa palaisdaan nila. Dahil sa tulong ni Ernesto at Salvacion, nakapagtapos ito ng abogasiya. Noong huling balita niya, may sarili na itong maliit ngunit respetadong law office sa kabayanan, si Coralia. Sabi ni Salvacion, Attorney Coralia Mendaros, kung may taong hindi tatalikod sa katotohanan, siya iyon. Kinabukasan, sinamahan ni Amiel si Salvacion papunta sa maliit na opisina ni Attorney Coralia. Hindi marangya ang opisina. Nasa ikalawang palapag ito ng lumang gusali sa tabi ng butika, may simpleng karatula at may mga upuang kahoy para sa naghihintay. Ngunit malinis, maayos at walang bahid ng yabang. Nang makita ni Coralia si Salvacion, halos hindi ito makapaniwala. Napatayo siya mula sa kanyang mesa, lumapit at yumuko upang halikan ng kamay ng matanda. Doña Sally, sabi niya, halatang puno ng emosyon ng tinig. Kung hindi dahil sa inyo ni Mang Ernesto, baka naglalaba pa rin ako sa likod ng palengke. Ano pong maipaglilingkod ko sa inyo? Pinaupo siya ni Salvacion. Hindi niya pinaikot-ikot ang usapan. Inilahad niya ang lahat. Ang pagtrato ng kanyang mga anak, ang pag-alis niya sa mansyon, ang pagtanggap niya sa kanya ni na Amiel, ang pag-usbong ng hardin ni Ernesto, at ang mga ebidensyang dala ni Zafiro. Tahimik na nakinig si Coralia. Habang tumatagal ang kwento, unti-unting tumitigas ang kanyang mukha. May recording kayo? Tanong niya. Oo, sagot ni Salvacion, pero ayokong gamitin ito para sirain lang sila. Gusto ko lang protektahan ang sarili ko at protektahan ng mga taong tinutulungan namin.
Tumingin si Coralia kay Amiel, pagkatapos ay muling bumaling kay Salvacion. Unang hakbang, kailangan nating ipakita na malinaw ang inyong pag-iisip at kusang loob ang lahat ng desisyon ninyo. Kailangan ng medical evaluation mula sa doktor na walang koneksyon sa kanila. Pangalawa, kailangan nating ayusin ang inyong huling habilin ng legal, malinaw at hindi madaling mabasura. Tahimik na tumanggo si Salvacion. Handa na ako. Ilang araw ang lumipas, dumaan si Salvacion sa masusing pagsusuri. Hindi si Dr. Milburn Sikat ang unang lumapit dahil kahit siya ang doktor ng pamilya, nais ni Coralia ng independent specialist mula sa probinsyang katabi. Isinama nila si Dr. Geraldo Quintos, isang geriatric specialist na kilala sa pagiging istrikto. Sinuri nito ang memorya ni Salvacion, pag-unawa sa ari-arian, kakayahang magdesisyon at dahilan kung bakit niya gustong baguhin ang kanyang huling habilin. Doña Salvacion, tanong ni Dr. Quintos, habang nakaupo sila sa opisina ni Coralia, naiintindihan ba ninyo na kapag binago ninyo ang inyong huling habilin, maaaring magkaroon ng pagtutulol mula sa inyong anak? Tinututulan na ako kahit wala pa akong binabago. Mahinang sagot ni Salvacion. Bakit ninyo gustong ipamana kay Amiel Bagtas ang malaking bahagi ng inyong ari-arian? Hindi agad sumagot si Salvacion. Tumingin siya sa bintana kung saan matatanaw ilang punong gumagalaw sa hangin. Dahil ang lupa, doktor, kapag napunta sa taong sakim, nagiging dahilan ng gutom ng iba. Pero kapag napunta sa taong marunong mag-alaga, nagiging kabuhayan. Nakita ko kay Amiel ang pag-aalaga na hindi ko na nakita sa mga anak ko. Pinilit ba kayo ni Amiel? Napalingon siya kay Amiel, halatang kinakabahan siya. Hindi, sagot ni Salvacion. Sa katunayan, kung siya ang tatanungin, baka ayaw pa niyang tumanggap ng kahit ano. Yun ang dahilan kung bakit siya karapat-dapat. Matapos ang pagsusuri, malinaw ang resulta. Buo ang pag-iisip ni Salvacion, naiintindihan niya ang lahat ng ginagawa niya. Walang palatandaan na siya ay minamanipula o pinipilit. Nang nailabag ni Coralia ang medical certificate sa harap niya, hindi nagdiriwang si Salvacion. Hinawakan lamang niya ang papel at tahimik na napapikit. Ernesto, Bulong niya, sana tama ang ginagawa ko. Kinabukasan, nagsimula ang mahabang pag-aayos ng bagong huling habilin. Hindi ito ginawa ng padalos-dalos. Ilang beses nilang binasa, binago at nilinaw ang bawat bahagi. Nandoon si Coralia, dalawang independent witness na walang koneksyon sa pamilya at isang notaryo publiko mula sa ibang bayan. Ipinamana ni Salvacion kay Amiel ang lumang mansyon, ang malaking bahagi ng sakahan at ilang paupahang tindahan. Ngunit may malinaw na kondisyon. Hindi maaaring ibenta ang lupaing sakahan sa loob ng maraming taon at kailangang gamitin ang malaking bahagi ng kita para sa livelihood program ng hardin ni Ernesto. Ang dating mansyon ay hindi magiging bahay na pangyabang, kundi magiging sentro para sa matatandang inabandonan ng pamilya, mga batang ulila at mga manggagawang gustong matuto ng paghahalaman. Naglaan din siya ng pondo para kay Zafiro, hindi bilang gantimpala sa pagdala ng ebidensya, kundi bilang proteksyon sa kinabukasan nito. Naglaan siya ng kabayaran at binipisyo para kina Manang Iska, Mang Ruperto, Aling Natividad, Belmira, Cardo, Pining, Mang Osias at iba pang trabahador na naging tapat sa kanya at sa alaala ni Ernesto. Para sa tatlong anak, hindi niya sila lubos na inalis. Binigyan niya sina Dalmasio, Veridiana at Loreto ng tig-isang maliit na bahagi ng pera at ilang lupang hindi pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Sapat iyon para makapagsimula muli kung gugustuhin nilang magbago. Ngunit hindi sapat para muling maghari-harian, manira o ibenta ang pinaghirapan ng kanilang mga magulang. Habang pinipirmahan niya ang dokumento, nanginginig ng kaunti ang kamay ni Salvacion. Hindi dahil sa pag-aalinlangan, matanda na talaga ang katawan niya. Ngulit malinaw ang titig niya. Sigurado po kayo? Tanong ni Coralia bago ang huling pirma. Tumanggo si Salvacion. Matagal akong naging ina sa mga anak na hindi marunong magpasalamat. Ngayon, gusto kong maging ina sa mga taong marunong magmahal kahit walang hinihining kapalit. Pinirmahan niya ang huling pahina. Sa kabilang dako, hindi nagtagal at nakarating kina Dalmasio ang balita na may inaasikaso si Salvacion sa opisina ni Attorney Coralia.
Ang unang nagsabi nito ay isang kakilala ni Viridiana sa munisipyo na nakakita kay Salvacion at Amiel na pumasok sa gusali. Nang marinig iyon, nagwala si Dalmasio sa mansyon. Sabi ko na nga ba, sigaw niya habang hinampas ang mesa. Nilalason talaga ng hardinerong iyon ang utak ni Mama. Si Viridiana ay namumutla habang hawak ang cellphone. Hindi pwedeng matuloy iyan. Hindi pwede. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nilang mas pinili ni Mama ang katulong kaysa sa sariling mga anak? Hardinero. At mas masahol iyon sa mata ng mga tao. Si Loreto naman ay tahimik. Sa loob niya, may awa, takot at hiya na sabay-sabay na bumabangga. Ngulit gaya ng dati, hindi niya alam kung paano lalaban sa agos. Dumating si Attorney Silvino dala ang folder. Kasama niya sina Octavio Lazo at dalawang lalaking minsang nakita ni Mang Osias sa paligid ng nursery, sina Bruno Hilario at Temyong Sual. Kailangan nating kumilos bago pa nila ma-finalize ang lahat. Huli na ba? Tanong ni Dalmasio. Hindi pa. Kung mapapakita nating may undue influence, sagot ng abogado. Kailangan nating puntahan siya, harapin siya sa harap ng tao, gawing mukhang biktima siya ni Amiel. Kapag napahiya ang hardinero, baka umatras. Kaya isang hapon, habang abala ang hardin ni Ernesto sa paghahanda para sa malaking order ng halaman sa paaralan, dumating ang 3 sasakyan sa labas ng nursery. Bumaba sina Dalmasio, Viridiana, Loreto, Marga, Attorney Silvino, Octavio, Bruno Hilario at Temyong Sual. Kasama rin sila ng ilang taong inimbita ni Viridiana, kabilang si Konsehala Eufrasia na akala ay simpleng pag-uusap pamilya lamang ang masasaksihan. Napahinto sa trabaho sina Belmira, Carbo, Pining at Mang Osias. Si Amiel ay agad na lumapit kay Salvacion na noon ay nakaupo sa ilalim ng tolda, nagtuturo sa 2 matatandang babae kung paanong alagaan ang halamang gamot. Naisali, nandito sila. Mahinang sabi niya. Hindi nagulat si Salvacion, inayos niya ang kanyang shawl at tumayo ng dahan-dahan. Hayaan nilang lumapit. Si Dalmasio ang unang nagsalita, malakas ang boses upang marinig ng lahat. Ma, tama na ito. Umuwi na kayo. Pinag-uusapan na kayo ng buong bayan. Pinaglalaroan lang kayo ng lalaking iyan. Itinuro niya si Amiel. Napatingin ang mga tao. Namula ang mukha ni Amiel, hindi sa hiya sa kasalanan, kundi sa bigat ng paratang na alam niyang hindi totoo. Kuya, mahinang sabi ni Loreto, wag naman dito. Tumahimik ka, singhal ni Viridiana. Pagkatapos ay humarap siya kay Salvacion. Ma, mahal ka namin, pero hindi normal ang ginagawa mo. Iniwan mo ang pamilya mo para sa hardinerong ito. Saglit na tahimik si Salvacion. Pagkatapos ay lumapit siya sa gitna, sa harap ng lahat. Iniwan ko ba kayo o itinaboy ninyo ako? Walang nakasagot. Sumabat si Marga. Ma, wag ninyong baligtarin. Nag-aalala lang kami sa inyo. Matanda na kayo, madali na kayong mauto. Doon lumapit si Attorney Silvino, kunwaring magalang. Doña Salvacion, bilang abogado ng inyong mga anak, hinihiling kong sumama kayo sa amin para sa inyong sariling kapakanan. May dahilan kami para maniwalang may mga taong nakikialam sa inyong desisyon. Hindi natakot si Salvacion. Sa halip, lumingon siya kay Mang Osias. Mang Osias, pakitawag si Attorney Coralia. Ilang sandali lamang, mula sa loob ng maliit na opisina sa nursery, lumabas si Coralia. Maayos ang suot, hawak ang folder, at diretso ang tindig. Hindi inaasahan ni na Silvino na nandoon siya. Magandang hapon, sabi ni Coralia. Ako ang legal counsel ni Doña Salvacion Madriaga. Kung may sasabihin kayo tungkol sa kanyang kapasidad o karapatan, idaan natin sa maayos na usapan. Nabigla si Viridiana. Bakit kailangan may abogado rito? Dahil may mga anak na kailangang paalalahanan na hindi nila pag-aari ang ina nila, matatag na sagot ni Coralia. May ilang taong napabulong. Inilabas ni Coralia ang medical certificate ni Dr. Geraldo Quintos.
Ipinaliwanag niya na si Salvacion ay sumailalim sa maayos at independent na pagsusuri at malinaw ang resulta. Buo ang kanyang isip at may kakayahang magdesisyon tungkol sa sarili at ari-arian. Namula si Dalmasio, "Bayad yan. Kung may ebidensya kayo, ihain ninyo sa korte," sagot ni Coralia. "Pero bago kayo magparatang, baka gusto ninyong marinig ang ebidensyang mayroon kami." Nanlamig ang mukha ni Marga. Tumingin si Salvacion kay Zafiro na nakatayo sa likod ni Aling Natividad. Takot ang bata, ngulit tumanggo ito sa lola. Hindi na kailangang ilabas ang buong recording sa harap ng lahat, ngulit sapat na ang ilang bahaging pinatugtog ni Coralia. Ang boses ni Marga tungkol sa doktor na maaaring bayaran, ang boses ni Attorney Silvino tungkol sa pagpapakitang mahina ang isip ni Salvacion, at ang boses ni Veridiana na nagsasabing isisisi kay Amiel ang lahat. Natahimik ang buong hardin ni Ernesto. Si Konsehala Eufrasia ay napaatras, halatang ayaw madamay. Si Octavio ay umiwas lang tingin. Si Bruno at Temyong ay tila gustong umalis, ngunit hinarang ni Cardo sa daan. "Hindi ko kayo ipinaiya," sabi ni Salvacion, nakatingin sa kanyang mga anak. "Kayo ang gumawa niyan sa sarili ninyo." "Ma!" Sa unang pagkakataon, nabasag ang boses ni Loreto, ngunit hindi pa tapos si Salvacion. "Inalagaan ko kayo noong wala kayong kayang gawin kundi umiyak. Pinakain ko kayo bago ko pakainin ang sarili ko. Ipinagtanggol ko kayo kahit minsan mali na kayo. Pero dumating ang araw na ako ang nanginangan at ang sinabi ninyo sa akin ay pabigat ako." Napayuko si Loreto. Si Dalmasio ay nanatiling matigas ang panga. Si Veridiana ay umiiyak, ngunit mas dahil sa hiya kaysa pagsisisi. "Hindi ko ipinagkait sa inyo ang pamana dahil hindi ko kayo anak. Ipinagkait ko ang kapangyarihan, sirain ang pinaghirapan namin ng inyong ama dahil nakalimutan ninyo kung para saan iyon." Inilahad ni Coralia ang buod ng huling habilin. Hindi lahat ng detalye, ngunit sapat para malaman ng lahat na si Amiel ang pangunahing tagapagmana ng mansyon, sakahan at ilang ari-arian, hindi upang yumaman lamang, kundi gawing sentro ng kabuhayan at kalinga ang mga ito. Doon tuluyang namutla ang magkakapatid. "Siya!" Sigaw ni Dalmasio, naninginig ang daliri habang itinuturo si Amiel. Tahimik na lumuhod si Amiel sa harap ni Salvacion. Hindi ito esena ng tagumpay. Hindi siya mukhang taong nanalo ng ari-arian. Mukha siyang anak na natatakot masaktan pa ang ina-inahang minahal niya. "Nay Sally," sabi niya, nanginginig ang tinig, "hindi ko po kailangan ng lupa, bahay o pera para alagaan kayo. Kung gusto niyo pong bawiin ang lahat, hindi po ako magagalit. Ang mahalaga lang po sa akin, huwag na po kayong bumalik sa lugar na sinasaktan kayo." Napatingin ang mga tao kay Amiel. Kahit si Coralia ay napalunok. Sa simpleng salitang iyon, lalong nakita ng lahat ang dahilan kung bakit siya pinili ni Salvacion. Inalalayan ni Salvacion si Amiel na tumayo. "Alam ko," sabi niya, "kaya nga kayo ang pinagkatiwalaan ko." Pagkatapos ay humarap siya sa kanyang mga anak. "Kung gusto ninyong bumalik sa buhay ko, hindi pamana ang hihingi ninyo. Hindi bahay, hindi titulo. Humingi kayo ng tawad kapag handa na kayong magbago, hindi kapag wala na kayong makuha." Walang palakpak, walang sigawan. Ngunit ang katahimikan sa hardin ni Ernesto ay mas mabigat kaysa anumang parusa. Isa-isang umatras ang mga anak ni Salvacion. Si Dalmasio ay unang sumakay sa sasakyan, galit na galit ngunit walang masabi. Si Veridiana ay sumunod, luhaan at nanginginig sa takot sa kahihiyang kakalat sa bayan. Si Marga ay humila kay Loreto, ngunit bago tuluyang umalis, lumingon si Loreto sa ina. May nais siyang sabihin, ngunit walang salitang lumabas. Naiwan si Salvacion sa gitna ng hardin.
Hawak ang kamay ni na Amiel at ni Safiro. Sa hapon ding iyon, habang muling bumabalik sa trabaho ang mga tao sa paligid, naupo si Salvacion sa ilalim ng lumang tolda. Hindi siya nakaramdam ng saya sa pagbagsak ng mga anak. Walang ina ang tunay na natutuwa kapag nakikita niyang napapahiya ang sariling dugo. Ngulit may kakaibang ginhawa sa dibdib niya. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil sa wakas, matapos ang mahabang panahon, narinig ang katotohanan. Bago tayo magtungo sa huling bahagi ng ating istorya, i-comment mo muna kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Sa bawat kwentong tulad nito, may aral na hindi agad nakikita habang umiiyak pa ang mga karakter. Minsan, kailangan munang mawala ang isang tao sa lugar kung saan siya minamaliit bago makita ng lahat kung gaano pala siya kahalaga. At sa pagtatapos ng kwento ni Doña Salvacion Madriaga, makikita natin na ang tunay na tagumpay ay hindi laging nasusukat sa paghihiganti, kundi sa kakayahang bumuo ng tahanan para sa mga taong minsan ding itinapon ng mundo. Matapos ang araw na nabunyag ang katotohanan sa hardin ni Ernesto, hindi agad naging tahimik ang bayan ng San Esteban. Sa palengke, sa simbahan, sa munisipyo at maging sa mga tindahan sa gilid ng kalsada, iyon ang usap-usapan ng mga tao. Hindi dahil mahilig silang makitsismis lamang, kundi dahil marami ang nakasaksi kung paano hinarap ni Doña Salvacion Madriaga ang sariling mga anak nang hindi sumisigaw, hindi nanlalait at hindi naghihiganti. Grabe pala ang ginawa nila sa nanay nila, sabi ng isang tindera ng gulay habang nagbabalot ng pechay. Akala ko pa naman mabait si Ma'am Veridiana dahil sa mga charity niya, sagot ng kasama nito. Yun pala sariling ina hindi maalagaan. Ngunit habang lumalawak ang balita, hindi nakarandam si Salvacion ng tuwa. Sa maliit na silid niya sa bahay ni na Amiel, madalas siyang nakaupo sa tabi ng bintana, hawak ang rosaryo at larawan ni Ernesto. Hindi siya nalulugod na napapahiya ang kanyang mga anak. Kahit gaano kasakit ang ginawa ni na Dalmasio, Veridiana at Loreto, nanatili pa rin silang mga batang minsan niyang pinatulog sa kanyang dibdib, pinakain sa sariling kamay at pinagdarasal sa bawat unos. Isang gabi, nadatnan siya ni Amiel na tahimik na umiiyak. "Nay Sally," marahan niyang tawag, "masama ba ang pakiramdam ninyo?" Pinunasan ni Salvacion ang luha. "Hindi anak, naaalala ko lang sila nung maliliit pa." Si Dalmasio, takot na takot sa kulog. Si Veridiana, ayaw matulog kapag hindi ko sinusuklay ang buhok. Si Loreto, lagi akong hinahanap kapag aalis ako. Tahimik na naupo si Amiel sa tabi niya. Hindi siya nagsalita agad. Natutuhan niyang may mga lungkot na hindi kailangang sagutin ng payo. Minsan, sapat na ang presensya. "Masama ba akong ina dahil hindi ko na ibinalik ang lahat sa kanila?" tanong ni Salvacion. Umiling si Amiel. "Hindi po. Ang masamang ina, Nay Sally, yung hinahayaang masira ang mga anak dahil laging pinapatawad kahit hindi natututo. Binigyan niyo pa rin sila ng pagkakataon, pero hindi niyo hinayaang sirain nila ang kabuhayan ng iba." Matagal na tumingin si Salvacion sa binata. Sa kanyang mga mata, hindi na lamang hardinero si Amiel. Anak na ito sa paraang hindi kailangang ipilit ng dugo. Lumipas ang mga buwan. Sa tulong ni Attorney Coralia Mendaros, unti-unting inayos ang paglilipat ng pamamahala sa ilang ari-arian. Hindi ito naging madali. May mga papeles, buwis, opisina at ilang pagtatangkang harangin ni na Dalmasio at Veridiana. Ngunit dahil malinaw ang dokumento, malakas ang medical certificate ni Dr. Geraldo Quintos at matibay ang ebidensyang hawak ni Coralia, hindi nagtagumpay ang mga anak na baligtarin ang huling habilin. Ang pinakamalaking pagbabago ay nang tuluyang buksan ang lumang mansyon bilang bagong bahagi ng pangarap ni Salvacion. Hindi na iyon naging bahay na puno ng mamahaling kurtina, kristal na chandelier at hapag na may upuang pinagdadamutan. Sa tulong ni na Amiel, Mang Osias, Belmira, Cardo, Pining, Aling Natividad, Mang Roberto, Manang Iska at ilang mabubuting kapitbahay, unti-unting ginawang tahanan ni Salvacion. Tinanggal ang ilang mamahaling dekorasyong walang silbi at pinalitan ng simpleng kama, maaliwalas na kortina at malilinis na mesa.
Ang dating silid ni Viridiana, na dati ay puno ng branded na damit at pabango, ay ginawang silid para sa matatandang babaeng walang nag-aalaga. Ang dating entertainment room ni Dalmasio ay ginawang silid-aralan kung saan nagtuturo si Mang Osias sa mga batang hindi kayang magbayad ng tutor. Ang dating garahe naman ay ginawang storage ng lupa, paso, pataba at mga gamit sa paghahalaman. Isang araw, habang iniikot ni Salvacion ang inayos na mansyon, napahinto siya sa dating dining area. Naroon pa rin ang mahabang mesa, ngulit iba na ang anyo nito. Hindi na ito hapag ng pangmamata. Nasa paligid nito ang matatanda, mga ulila, trabahador at volunteers. May mainit na lugaw, gulay, pritong isda at prutas. Walang pinapaupo sa labas. Walang pinapahiya dahil nanginginig ang kamay. Walang tinatawag na pabigat. Lumapit si Amiel sa kanya. Nay Sally, okay lang po ba kayo? Napangiti si Salvacion habang pinagmamasdan ang mga taong kumakain. Dati dito ako itinaboy, sabi niya. Ngayon, dito nakakakain ang mga itinaboy ng iba. Sa araw na opisyal na binuksan ang tahanan ni Salvacion, dumating ang maraming tao. Nandon si Konsehala Eufrasia, na hindi na kasing ingay tulad noon. Nandon si Dr. Milburn Sikat, na tahimik na nag-alok ng libreng check-up minsan sa isang buwan. Dumating din ang ilang magsasaka mula sa dating lupa ng Madriaga, dala ang mga gulay bilang pasasalamat. Si Belmira ang namahala sa mga paso at halamang dekorasyon sa paligid. Si Pining ang nag-ayos ng mga bulaklak sa altar ng maliit na prayer room. Si Cardo naman ang walang tigil sa pagbubuhat ng sako ng bigas at paghahatid ng mga bisita gamit ang tricycle niyang ngayon ay may nakapintang pangalang Hardin ni Ernesto Delivery. Nay Sally, sigaw ni Cardo habang bumababa mula sa tricycle. Kung nakikita lang ako ng dati kong amo, baka hindi siya maniwalang may uniporma na ako. Basta wag mong yayabangan ng tricycle mo, biro ni Salvacion. Nagtawanan ng mga nasa paligid. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, ang mansyon ay napuno ng tunog ng buhay, hindi ng yabang. Ngunit sa kabilang banda, bumagsak ang mundong pinanghahawakan ng kanyang mga anak. Si Dalmasio, dahil sa maling investment kay Octavio Lazo, ay nalubog sa utang. Nang maglaho si Octavio matapos makuha ang malaking pera, napilitan siyang ibenta ang ilan sa mga mamahaling gamit na dati niyang ipinagyayabang. Hindi na siya tinatanggap ng dati niyang mga kaibigang negosyante dahil kumalat ang balitang ginamit niya ang pangalan ng ina para makahiram ng pera. Sa huli, napasok siya bilang simpleng accounting assistant sa isang maliit na kumpanya sa katabing bayan. Sa unang linggo niya ron, halos hindi niya matiis na may boss na mas bata sa kanya. Ngunit kailangan niyang lunukin ang pride niya dahil wala na siyang ibang mapagkukunan. Si Viridiana naman ay kinasuhan dahil sa maling paggamit ng pondo sa kanyang charity projects. Hindi siya nakulong dahil naisauli ang ilang halaga at nakipag-areglo sa ilan, ngunit naparusahan siya ng community service. Ang masakit para sa kanya, ang community service ay sa palengke at feeding program, mga lugar na dati niyang pinupuntahan lamang kapag may kamera. Doon niya unang naranasang magbalot ng pagkain ng walang make-up, walang palakpak at walang nagpa-post ng litrato niya. Isang araw, habang namimigay siya ng pagkain sa isang matandang babae, nanginginig ang kamay ng matanda at natapon ang kaunting sabaw. Otomatikong uminit ang ulo ni Viridiana, ngulit bigla niyang naalala ang gabing sinabihan niya ang sariling ina na makalat itong tignan kapag kumakain. Nanigas siya. Ang matandang babae ay takot na nagsabing, "Pasensya na, hiha. Pasensya na." Dahan-dahang kinuha ni Viridiana ang basahan at pinunas ang mesa. "Hindi po kayo dapat humingi ng pasensya," mahinang sabi. At sa unang pagkakataon, hindi palabas ang luha niya. Si Loreto naman ang pinakamatagal na binalot ng katahimikan.
Iniwan siya ni Marga nang maubos ang inaasahang mana at nang makita nitong wala na itong makukuhang marangyang buhay. Isang umaga, nagising na lamang si Loreto na wala na ang gamit ni Marga at may iniwang sulat na nagsasabing pagod na itong mabuhay kasama ang taong walang paninindigan. Masakit yun kay Loreto, pero alam niyang may katotohanan. Buong buhay niya, hinayaan niya ang mas malakas ang boses ang magdesisyon para sa kanya. Hinayaan niyang saktan ang ina niya dahil takot siyang mawalan ng parte. Nang mawala ang inaasahang yaman, saka niya naranasan ang tunay na kahirapan. Hindi kawalan ng pera, kundi kawalan ng respeto sa sarili. Si Zafiro naman ang naging tulay sa pagitan ng dating pamilya at bagong tahanan ni Salvacion. Madalas siyang bumisita sa tahanan ni Salvacion tuwing walang pasok. Tinuturuan niya ang batang gumamit ng computer, binabasahan ang mga matatanda at gumuguhit ng mga larawan ng hardin. Hindi pinigilan ni Salvacion ang apo. Sa halip, binigyan niya ito ng ligtas na lugar kung saan hindi kailangang pumili ng galit para lang manatiling tapat. Isang hapon, dumating si Loreto kasama si Zafiro. Payat siya. Simple ang suot at malayo sa dating lalaking laging nakatago sa likod ng formal na damit. Hindi siya dumiretso sa opisina. Hindi rin naghanap kay Amiel. Sa halip, tumayo siya sa gitna ng hardin kung saan nakaupo si Salvacion sa lilim ng matandang mangga. "Ma," Sabi niya, basag ang boses. Napatingin si Salvacion. Matagal siyang hindi nagsalita. Lumuhod si Loreto sa lupa. Hindi niya alintana ang putik sa pantalon. "Hindi po ako nandito para humingi ng mana," sabi niya. "Hindi rin po ako nandito para humingi ng bahay. Gusto ko lang po sanang humingi ng tawad. Alam kong huli na. Alam kong hindi sapat ang sorry. Pero kung papayag po kayo, gusto kong maputong maging anak ulit." Natahimik ang buong paligid. Si Amiel, na nasa malayo, ay hindi lumapit. Alam niyang sandaling iyon ay para kay Salvacion at sa anak nitong minsang nanakit. Tumayo si Salvacion ng dahan-dahan. Lumapit siya kay Loreto at hinawakan ang balikat nito. "Anak," sabi niya, "ang tawad hindi binibigay para bumalik ang dati. Binibigay para magkaroon ng pagkakataong maging tama ang susunod." Umiyak si Loreto na parang batang matagal na nagtago ng takot. Hindi agad ibinalik ni Salvacion ng tiwala. Hindi rin niya binago ang habilin. Sa halip, pinayagan niyang mag-volunteer si Loreto sa tahanan ni Salvacion. Ang unang trabaho nito ay maghugas ng pinggan pagkatapos ng feeding program. Sa una, halata ang hiya niya. Ngulit araw-araw siyang bumalik. Unti-unti, natuto siyang makinig sa mga matatandang iniwan ng anak, sa mga batang lumaki sa pangungulila, at sa mga trabahador na dati niyang hindi tinitignan sa mata. Pagkaraan ng ilang buwan, dumating din si Veridiana. Hindi siya kasing tapang ni Loreto. Nakatayo lamang siya sa gate, hawak ang maliit na supot ng tinapay. "Nay Sally?" sabi ni Amiel. "Nandyan po si Ma'am Veridiana." Hindi agad lumabas si Salvacion. Kailangan niyang huminga ng malalim. Nang humarap siya sa anak, nakita niyang wala na ang dating kinang ng yabang sa mukha nito. Pagod dito, namumutla at tila matagal nang hindi nakakatulog ng maayos. "Ma," sabi ni Veridiana, "pwede po ba akong tumulong sa kusina?" Hindi iyon dramatikong esena. Walang yakapan agad, walang biglaang pagkakaayos. Ngulit tumanggo si Salvacion. "Maghugas ka muna lang kamay," sabi niya. "Maraming kakain." At doon nagsimula si Veridiana, hindi bilang anak na tagapagmana, kundi bilang babaeng kailangang matutong magpakumbaba. Si Dalmacio ang huling bumalik. Umabot pa ng halos 1 taon bago siya nagpakita. Dumating siya isang araw ng tag-ulan, hindi nakasakay sa mamahaling sasakyan, kundi bumaba mula sa pampasaherong jeep. Basa ang gilid ng pantalon niya at hawak niya ang lumang payong. Nakita niya si Salvacion sa veranda ng tahanan,
Nakaupo habang pinapanood ang mga batang naglilipat ng punla. "Ma," sabi niya. Mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Tinignan siya ni Salvacion. "Magsimula ka sa totoo." Napayuko siya. Inakala kong dahil panganay ako, may karapatan ako sa lahat. Nakalimutan kong bago ako naging tagapagmana, naging anak muna ako. Hindi siya agad pinatawad ng buo, ngunit pinasok siya ni Salvacion. Ang unang ipinagawa sa kanya ni Amiel ay pagbubuhat ng sako ng lupa. Sa dating Dalmasyo, insulto iyon. Sa bagong Dalmasyo, iyon ang unang araw na natutunan niyang hindi nakakababa ng pagkatao ang papagod. Lumipas pa ang mga taon. Ang tahanan ni Salvacion ay lalo pang lumago. Nagkaroon ito ng maliit na klinika, silid-aklatan, taniman ng gulay,